Get your pen and write your story all over again. And this time, learn the lessons, motivate others, and share that inspiration. Dear Mugs FM with DJ Chini. Dear Mugs FM, naalala ko pa yung paghihirap nung mula ng bata pa ako. At sa aking kabataan, naranasan ko ang iba't ibang klaseng kahirapan. Hindi nga madali ang lumaki sa hirap. Pero puno naman ako ng pagmamahal at suporta ng aking pamilya. Nag-teenager ako hanggang sa naging 21 years old. Ganun pa rin ang simpleng pamumuhay. Pero nandun yung pressure na kung ano man ang makokontribute mo sa pamilya mo para makasurvive sa araw-araw na pangangailangan. Doon ko naramdaman yung bigat na kailangan ko nang mag-contribute din o mag-ambag kahit konti man lang. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, Chin. Namulat sa kahirapan, nag-araro, tumutulong sa bukid, nagtatanim ng kung ano-ano. Hanggang parang na-depressed ako, nawalan ako ng pag-asa. Nagawa ko ang isang bagay na hanggang ngayon ay pinagsisisihan ko pa. Chin, nakapagnakaw ako ng isang mamahaling relo. Isang araw noon sinama ako sa mall. Basta kung ano ang pumasok sa isip ko at ninakaw ko ito. Inisip ko lang noon kung paano ako makapag-ambag sa pangangailangan sa bahay. Umaasa ako noon maibenta ko yon at makakita ako ng mabilis na pera lang. Ngunit nahuli ako. Yes, Chin, nahuli ako ng security guard. Doon bumagsak ang mundo ko. In short, nakulong ako. Nasentensyahan. Ang pagkakulong ko, isang wake-up call sa akin. Yung bang tumama sa akin ng isang matinding realidad na siyang nagpabago sa akin sa buong buhay ko. Ngunit kahit sa pinakamadilim na sandali, nakita ko ang pag-asa. Yung mga taong nakilala ko sa bilangguan, mga tagapayo, mga mentor na naniniwala sa akin. Ipinakita nila sa akin na mayroong higit pa sa buhay kesa sa pagiging buhay. Ang buhay ko sa loob ng bilangguan, isang malaking pagsubok para sa akin. Nung mga unang araw ko, puno ng takot at kawalan ng pag-asa. Hindi ko alam kung paano ko harapin yung mga araw at gabi sa loob ng mga pader ng bilangguan. Sa malamig na rehas na bakal. Napakaliit, napakasikip, mabaho ang mga selda. May mga bunk beds na halos walang space sa pagitan. Pero nagtutulungan naman kaming mga bilanggo. Ngunit may mga pagkakataon din na ang daming tensyon, ang daming away, iba't ibang alitan. Naranasan ko ang mas lalong mahirap na buhay sa bilangguan kaysa sa hirap ng buhay namin sa bahay. Limitado ang pagkain, mahabang pila para sa mga pangunahing pangangailangan mo. Kawalan ng privacy. Ngunit sa kabila ng lahat ng to, natutunan kong maghanap ng pag-asa, ng lakas sa mga taong nakapaligid sa akin. May mga bilanggong naging parang pamilya ko na rin sa loob ng bilangguan. Tinutulungan nila ako. Nagkakwentuhan kami ng kanya-kanyang buhay. Binibigyan ng suporta ang isa't isa. Natutunan ko na kahit sa pinakamahirap na sitwasyon, meron laging pag-asa para sa pagbabago at pag-angat. May mga programa at serbisyo sa loob ng bilangguan na nagbigay sa akin ng pagkakataong magbago, maghanap ng bagong landas. Nakilahok ako sa mga programa ng rehabilitasyon.
may mga livelihood programs ng mga LGUs at mga non-government organizations. Nakakuha na din ako ng mga certificates na makakatulong sa akin sa aking pagbabalik sa lipunan. Sa loob ng rehas na bakal, natutunan ko ang halaga ng disiplina, ng tiyaga, ng pagsasakripisyo. Nalaman ko ng buhay, puno nga talaga ng pagsubok. Pero may pag-asa pa din. Hanggang sa ako'y nakalabas, Jean. Determinado akong magsimula muli. Nakahanap ako ng trabaho, nagsimula ako mag-volunteer, at dahan-dahan kong binalik ang aking relasyon sa aking pamilya. Tinanggap pa rin nila ako. Sa paglipas ng ilang taon, kahit hindi naging madali para sa akin ang mag-move on, pero parang mas na-challenge ako habang tumatagal. After a few years, sa pag-flashback ko nang nakulong ako, na-realize ko na yung experience ko nakatulong pala sa akin. Nahubog ang pagkatao ko kung sino ako ngayon. Natutunan ko yung pahalagahan yung maliliit na bagay, yung magtrabaho ng marangal at mabuti, at huwag kailanman ipagwalang bahala ang anumang bagay. Kahit mahirap, huwag lang magnakaw. Sa ngayon, pinagmamalaki ko pa rin ang progresong na-achieve ko kahit papano. Kahit minsan, walang nagtitiwala sa akin sa mga ina-applyan kong trabaho dahil ex-convict ako. Pero nagpapasalamat ako sa mga taong sumuporta sa akin. Sa halip na hayaan kong ma-depressed ako at malugmok dahil sa nakulong ako minsan, ginamit ko ito bilang isang pagkakataon upang magbago. Lumikha ng isang magandang kinabukasan para sa aking sarili. Kaya sa mga kabataan dyan, gaano man kahirap ang buhay, mas mahirap sa loob ng bilangguan. Huwag niyo akong tularan. Kahit papano, may trabaho na ako. Marangal at matino na akong tao. Pero sana wag nilang husgahan ang nakaraan ko dahil nagbabago na ako. Pero alam ko minsan sa buhay ko ay nagkamali ako. Ang mahalaga na ituwid ko to. Siya nga pala, itago niyo na lang ako sa pangalang Joros, ang inyong kamags. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Max FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sok Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Max FM with DJ Chini.